Kaibigan, isang mapagpala at maligayang bagong taon pa rin para sa lahat. Kagalakan namin na patuloy kayong makakasama dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Ang programang Oras ng Pag-aaral ay isang pag-aaral ng salita ng Diyos na ito'y nagbibigay sa iyo ng kagalakan sa iyong puso habang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos at naghihintay sa malapit ng pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga kapatid natin at mga viewers mula sa Dalayap, sa Augusto, Tarlac at Victoria, sa Rojas, sa Malagasang 2nd, ganon din sa Hillview, Tacurong, Lucena, Kawag, Subic, ganon din sa Villa Nocencio, Infanta, Tabaco, sa Mountain View College, ganon din sa Gikan, Balara, Matnog, San Roque, Sapang Palay, ganon din sa Vanuatu, Kamsur, Imos, Pagsanhan, Batangas, Kataingan, ganon din sa Pasig, sa Hulu, sa Dublin, sa malayong lugar, sa Taiwan, sa Hong Kong, Melbourne, New York, Filipino Church, at sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, ay kami nagagalak na kayo nanonood at ipinapanalangin namin ang bawat isa sa inyo na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos na Siya ang may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at ibinabahagi na ang programang ito ay patuloy na naglilingkod sa bawat isa. At dito namin nakikita kung saan nakakarating kung naglalagay kayo ng comment dyan sa comment section sa ating YouTube channel. Ang programang ito ay paraan para makilala namin kayo at may dalangin. At ganoon din sa mga hindi lang sa nanonood, nakikinig sa AWR na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos sa AWR 360. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga butihing mga pastor na pagkapanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una po dito ay si Pastor Lito Cadaw. Siya po ang ating isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Orbi. At isang mapagpalang oras ng pag-aaral sa araw na ito para sa ating lahat at sa ating mga kapatid na kapwa mag-aaral ng Biblia. Kagalakan po namin na kayo ay patuloy na sumasama sa pag-aaral na ito. Inyong sinusubaybayan ang ganitong uri ng palatuntunan upang tayo sama-samang lumago. At hangad po ng palatuntunan ito na tayo sama-samang lumagong espiritual at lalong ating maunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito ay patuloy natin makakasama si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at saka Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Okay naman, Pastor Orbe, at pakumusta po mula sa Manila Adventist College at sa ating opisina sa Clinical Pastoral Education Association. At binabati natin na Pastor Orbe Espesyal, meron pala tayong taga-subaybay na Filipino community sa Japan. Nag-message sa akin noong nakaraang araw. At maraming salamat na mapatuloy tayong gabayan ng ating Panginoon dyan sa Japan. Alright, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang anayahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos sa maraming banal, sapagkat kayo ang may-ari at may-akda ng aming buhay, patuloy naming inilulok ang aming sarili sa inyo, na pagpapalain niyo ang bawat isa sa amin, at nawa ang kapangyarihan at ministeryo ng Banal na Espiritu ang magministro sa aming buhay at isipan upang maganap namin ang iyong mga salita. At mabibigay pansin na ito isang pagpapala hindi lang sa amin kundi sa lahat na nakikinig, ganoon din sa pagbabahagi sa iba. Salamat, Panginoon Diyos, na patawarin niyo ang aming mga kasalanan, ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang patuloy na tema na ating pinapag-aralan ngayong trimestre ay mula pang ngayong Enero hanggang Marso ay may pamagat na pag-ibig at katarungan ng Diyos. Sa temang ito ay patuloy nating susuruin ang mga mahalagang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos na Kanyang iniaalok, na ito'y may katarungan sa bawat isa sa atin.
na kung ating pinapag-aralan ay maraming mga katarungan na dumarating sa atin na kung ano ang pag-ibig ng Diyos, bakit mayroong mga kasamaan dito sa mundo, samantalang napakarami nito mga kapatid, at paano ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy. At dalangin ko kaibigan na patuloy kang sumusubaybay sa programang ito ngayong trimestre at patuloy na ang pag-ibig ng Diyos ang inyong maunawaan at maranasan hanggang sa kanyang pagdating. Ang pangatlong paksa na ating papag-aralan ngayong linggo ay may pamagat na ang maging kalugod-lugod sa Diyos. At ang talatang sauluhin natin ay matatagpuan sa Zephaniah 3:17. Ito pong sinasabi, ang Panginoong mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya ay tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Yan, napakaganda. Ito'y magbibigay ng 3 punto sa ating sa summary o kabuuan ng ating leksyon. 3 R ito, Pastor Salo at saka Pastor Lito. Ang unang R dito ay respond to God's love. Pangalawa ay receive God's grace. Ang pangatlo naman ay reflect God's character. Kung paano kalugod-lugod ang pag-ibig ng Diyos, malalaman natin dito at unang magpapaliwanag dito sa respond to God's love ay ibigay natin kay Pastor Salo kung anong ibig sabihin nito, Pastor. Maraming salamat, Pastor Orbe. Ikukurik po muna natin yung ating lesson nung nakaraang linggo sa ating lesson ngayon. Ang ating lesson ngayon, covenant about nung nakaraang linggo, covenanted love. Ngayon ay to be pleasing to God. Paano ba tayo maging pleasing to God? Ang ini-emphasize ng ating lesson ngayon dito mga taga-subaybay, na sa kabila ng ating kalagayan na nahulog sa kasalanan, pwede pa rin tayong maging pleasing to God. In what way? In what way? Only to Christ's mediation. Yan po. So, ang ina-highlight dito, itong God's love, God's mercy, and grace, and these are all Christ's mediation. Pastor Ray at Pastor Lito. So, paano tayo maging pleasing sa Panginoon? Dahil nag-mediate kasi ang ating Panginoon. Without Christ's mediation, a humanity fall into sin will no longer pleasing to God. So maliwanag po yun. So dito tayo sa ating unang punto. Unang punto, response to God's love. Ang tanong, paano ba tayo mag-response sa pag-ibig ng Diyos? Meron ditong kwento sa Lucas Kapitulo 15. Itong kwento ng isang alibughang anak or prodigal son. Now, basahin natin, Pastor Orbe, mula sa versikulo 17 hanggang 20, tapos lakdang tayo sa 24 sa Lucas 15. At ipaliwanag natin, paano ba mag-respond sa pag-ibig ng Diyos. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako'y rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo na ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap at siya ay hinagkan. 24. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Itong kalagayan, mga taga-subaybay, itong kalagayan na pinapaliwanag kung anong kalagayan meron tayo. Yung umalis yung anak, ito yung kalagayan in a sinful nature. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, bagaman nahulog sa kasalanan, ang mga tao hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Basahin natin, Roma 5:8. Ano ba ang sabi? Kailan ba tayo inibig ng Diyos? Yun bang bumalik na ang anak? Or talagang inibig niya kahit wala yung anak?
Kahit doon siya sa kalagayang sinful, inibig pa rin niya. Roma 5:8, tingnan natin. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kahit yung anak ay umalis, yung pag-ibig ng ama ay hindi nawawala. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Kaya nung bumalik yung anak, ang una ditong punto, Pastor, we can only respond to God's love motivated also by love. Ulitin ko ha, ang pag-response natin sa pag-ibig ng Diyos ay sa pamagitan din ng pag-ibig. Hindi sa pamagitan ng guilt. Marami rin kasing tao nagre-response kasi nakukonsensya or nagigilty. Maling motivation yon. Itong anak dito, ang sabi dito sa verse 17, sa English translation, when he come to his senses. Ang sa Tagalog dyan, nung parang nanumbalik sa kanyang sarili. Nawala kasi siya sa sarili niya eh. Nawala sa matinong kaisipan sa Tagalog pa. Nung bumalik ang kanyang matinong kaisipan, sabi niya, bakit nga ba ako nagtiis dito? Pati pagkain ng baboy, kinakain ko na. Samantalang doon sa amin, yung mga servant, ang daming pagkain. Yun ang outward reflection. Pero sa lalim na pagkaunawa dito, mga taga-subaybay, na-appreciate talaga ng anak yung pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng Ama. Yung pag-ibig ng Ama, kahit yung mga servant, marami silang pagkain. Pero dahil nga ako nagkasala, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Servant na lang ako. Pero nung bumalik siya, hindi pa nga siya nakapagsabi. Ibig sabihin dito, verse 19, na-realize niya ang kanyang value. Na hindi siya karapat-dapat kasi nga nagkasala siya. Pero ang tanong, nung bumalik siya kasi na-appreciate niya ang pag-ibig ng Ama. Kung paano nagpo-provide ng Ama. Kahit yung mga servant may mga pagkain. Nung bumalik siya kasi nagtiwala siya na ang kanyang ama ay mapagmahal pa rin. Natanggapin siya kahit servant na lang. Ganun yung kanyang kaisipan. Pero nung pagdating niya doon sa lugar, ano ang pagtanggap, Pastor Ray, nung kanyang ama? Anong pagkilala sa kanya? Servant or anak? Hindi, anak. Anak pa rin. Ibig sabihin, mga taga-subaybay, kahit anong ginawa nung kabataang yun sa illustration ng ating Panginoon Hesus, ang pag-ibig ng kanyang ama ay hindi nagbabago. Anak pa rin ang paningin niya. Pero sa kabila niyan, ang anak kasi, bago siya nakarealize, meron pa siyang maraming pinagdadaanan. Nagutom muna siya, naghirap muna siya, hanggang siya nakabalik sa kanyang senses. Ganyan din tayo. Kaya nga ang explanation dyan, katapusang tekstong babasahin natin dito sa portion na ito, Pastor Ray, punta ka sa Marcos 9:24. Pag nag-response tayo sa God's love, ang ating sarili, minsan may mga pagdududa ka. Kagaya nitong anak na to. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Servant na lang ako. Kaya ano dapat ang ating magiging attitude? Number 1, sa nabanggit ko na kanina, we respond to God's love by love also. Sa paanong paraan? Marcos 9:24. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, "Nanampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya." Ito yung kwento ng isang ama na pinagaling ng ating Panginoon Hesus. Tinanong siya ng Panginoon Hesus, "Nampalataya ka ba?" Sabi siya, "Nanampalataya ako, Panginoon. Pero tulungan mo ako sa aking kawalan ng pananampalataya." Ganito, ating himayin ng konti. Bagaman mga taga-subaybay, naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi talaga nagbabago, pero minsan tayo ay nagdududa. Sino may problema? Hindi siya. Sino may problema? Tayo. Dito sa anak, sino may problema? Yung anak. Akala niya hindi na siya karapat-dapat tawaging anak. Pero pagdating niya sa ama, anak pa rin siya. Kaya ang panalangin, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon sa panahon na tayo ay may pagdududa. Ang pagdududa ay hindi sa pag-ibig ng Diyos, kundi ang pagdududa ay dahil sa ating karanasan.
at sa ating pag-re-respond sa Kanya. Minsan tayo ay dahil sa nagawa nating kasalanan, kagaya nitong alibughang anak, sabihin natin, ay hindi na ako karapat-dapat. Para lang yan magkarelasyon, Pastor Orbe ba? Yung isa ay nagkasala. Sabi nga daw, love is sweeter in the second time. Di bumalik. Pero nagduduro na, tatanggapin pa kaya niya ako. Di ba may isang famous kwento niyan, yung may kanta yan yung you tie a yellow ribbon. Tie a yellow ribbon. Ikaw singer ka, alam mo yung kanta na yan. Di ba? Old Oak Tree. Old Oak Tree na napakatagal na panahon, nakulong yun So kasi hindi niya alam kung tanggap pa siya ng kanyang pamilya. So nagpadala siya ng sulat. Ano sabi dun sa sulat? Kung tanggap mo pa ako, uwi ako sa atin para malaman ko, you tie a yellow ribbon in that old oak tree. No, umuwi siya. Nung pag-uwi niya siya, hindi yung yellow ribbon. Ano daw yun? Yung buong old oak tree ay dinisinyohan ng mga yellow ribbon. Ito din yung in-emphasize. Nung pagbalik ng anak, malayo pa lang siya, abay, takbo na ang ama. Hindi pa siya nakapagsabi, ang ama ay nag-order na. Dahil anong sabi? Ulitin natin basahin sa Lucas, Pastor. Yung versikulo 24 at dito tayo magtatapos. Bakit? Para sa ama, ano ba ang kalagayan ng anak? Anong sabi niya? Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang. Para sa kanya kasi nawala na yung anak na yun. Pero ngayon natagpuan. Patay na sana yun. Pero ngayon ay nabuhay. Sa katotohanan, mga taga-subaybay, nung nahulog sa kasalanan ang tao, hindi na tayo pleasing sa Diyos. Patay na tayo internally. Bakit naging pleasing tayo uli? Because of the mediation of Christ. Maging pleasing lang tayo dahil ang ating Panginoon Hesus tinubos tayo. Everything is because of the mediation of Christ. Purihin ang Diyos, napakaganda na ang bawat isa sa atin ang pagtugon sa pag-ibig ng Diyos ay naranasan mo na ang pag-ibig ng Diyos at lumayo ka at gusto mo nang bumalik dahil naranasan mo na ang kanyang pag-ibig. Motivation mo, pag-ibig pa rin. Pag-ibig na. Hindi ka makakabalik sa Panginoon Diyos kung hindi mo naranasan ang pag-ibig niya. Ang napakaganda dito, Pastor, yung sinabi mo na yung ama ay naghihintay, tinatanaw niya kung ang anak ay magpakita doon sa lugar na iyon. At hindi niya hinintay na sabi, ano ngayon? Kinuha mo na lahat ng sa iyo. Hindi niya sinumbatan. Alis ka dito. ang napag-aralan ko, Pastor, kung bakit yung ama ay tumakbo malayo pa lang. Hindi niya hinintay na darating sa kanyang bahay. Ay kung hinintay niya na darating sa kanyang bahay, makita ng mga tao papatayin na siya doon. Kasi may culture kasi kanilang sa panahon noon na pagka kinuha mo ganyan, kinuha mo yung iyong inheritance sa law of succession sa kanila. Pag kinuha, kahit dito sa atin, pag kinuha mo ang inheritance, nabuhay pa ang iyong magulang, napakalaking insulto yan sa magulang. Halos pinatay mo na ang ama mo. Halos pinatay mo na rin ang ama mo. Kaya siya tumakbo to protect. Yes. Kung sakali mang makita ng mga villagers, kaya niyang yakapin at protection. Kaya niyakap niya agad. Para nung niyakap niya agad, nung nakita ng mga alipin, hindi nalala gagalawin yung anak. Hindi na, kasi niyakap na niya. Tapos ibigay niyo ang kanyang sapatos, bigay niyo ang kanyang lahat. Ni-restore niya kaagad sa kanyang pagiging. Yun ang gagawin ng Panginoon Diyos sa atin. Malayo pa tayo kung tayo'y nagpakita ng desisyon na babalik tayo sa Panginoon. Tuwan-tuwa, yan, nagdiwang sila. Kaya purihin ng Panginoon Diyos ang kanyang katapatan na patuloy na umiibig sa atin. Ang hinihintay lang, kapatid, sa unang punto ay ang ating tugon, kung ano ang tugon natin. Babalik tayo, no? Pastor Lito. Napakainam, Sa usaping ito, napakaganda pala at napakahalaga nung ating maunawaan ang pag-ibig ng ating Ama. Kung ating babalikan yung kwento sa Luke 15 ng alibughang anak, hindi niya naintindihan na wala na palang kulang sa piling ng ama. Sapat lahat.
sapat lahat. Pero yung kanyang pag-iwan sa ama at pag-insulto na kanyang kunin, yung kanyang mga share, umana, hindi din naging dahilan para habawasan yung pag-ibig at pagmamahal ng ama. At pagiging anak niya. At pagiging anak niya. Walang nagbago. Ngayon, ilang bagay. Maaaring sa ating paglayo sa ama, in application, maaaring i-enjoy natin ang buhay pero pansamantala. Yun ang karanasan ng kabataan. Pero napakahalaga na dumating ang tao sa kanyang senses, yung matauhan ba? Oo, natauhan. Yan. Meron tayo sa Tagalog na nauntog. Nung mauntog ay naunawaan niyang wala na pala ako talagang kailangan. Bakit ba ako lumayo sa ama? Wala na palang kailangan. Doon sa bahay, sa amin, nung maalala niya, mismong yung pinakahababa na alipin. Dami pagkain. Kumpleto. Masaya ang buhay, may pagkain, may proteksyon, may provider dahil nagpo-provide yung kanyang ama. So inilarawan lamang kung gaano kabuti yung kanyang ama at nung siya'y matauhan, saka lang siya nagpasya na bumalik. At ang maganda, tama yung napag-usapan natin kanina, yung kanyang pagbalik, hindi pa siya bumabalik. Di ko nga alam, siguro paalis pa lang, nag-iisip ng ang ama, paano kaya ang anak, bakit ito'y umalis, babalik pa kaya? Pero ilalarawan na yung pag-ibig ng amay hindi nagbago at yung pag-ibig ng amay naglulong na ang kanyang anak ay babalik sa kanya dahil lang totoo, wala na ngang kulang pa sa piling niya. Isa pa rin na kailangan maintindihan dito, Pastor Lito, na yung pag-ibig ng ama, kailanman hindi rin siya nagpipigil. Yan. Hindi niya pinipigilan kasi nga freedom eh. Nung umalis ang anak, hindi niya pinigilan. Kinuha ang inheritance, hindi niya pinigilan. Pero nung pagbalik din, kasi ganito ang dynamics ng mga tayong tao. Pag tayo nagkasala, ang normal na iniisip ng tao, parang di na ako karapat-dapat sa Diyos. Ang dami ko nang ginawang kasalanan. Ganito rin ang iniisip ng anak. Hindi na ako dapat tawagin pang anak. Ano na lang ako? Alipin na lang ako. Pero sa paningin ng ama, kahit ano pang ginawa nung anak, bagaman hindi niya pinigilan, pero hindi rin yun nakakawala sa kanyang estado bilang anak. Ang mahirap doon, Pastor, yung tao na alam na niya na makasalanan siya, napakaraming ginawang kasamaan. Sabi niya, magbago muna ako bago ako babalik sa ama. Hindi naman kayang gawin yun. Yun. Maraming mga ganon. Kaya hindi sila nakakapagbinyag. Yun ang nakita ko sa pag-Bible study ko. Baguhin ko muna ang sarili ko. Akala nila ang pagbabago ay original. Sa kanya hindi kaya nila yun. Ang pagbabago ay resulta ng intervention ng Holy Spirit. Kaya nga itong anak na ito, nung na-realize niya, ay ganito pala. Pero ang kanyang kaisipan pa rin, di ba, inirehearse niya na tawagin mo na lang akong servant. Pero hindi, isipin mo na lang ako isang servant. Hindi niya pa nabanggit, niyakap na siya ng ama. So ganyan mga taga-subaybay. Pag tayo lang ay magdesisyon na umalis, hindi rin tayo pipigilan ng ama. Pero pag tayo rin ay bumalik, lalong hindi hahadlangan ng ama. At kailanman ay hindi kanya susumbatan. Nakita ko ang saya ng ama na hindi siya nawalan ng pag-asa na naghintay sa kanyang anak dahil alam niya na babalik siya, kusang pagbalik na hindi niya, "Oy, mahirap yung kalagayan mo, balik ka na dito." Hindi. Hindi siya napilitan na bumalik, kundi hinintay niya kung ano yung desisyon talaga ng anak. Dahil pag ang desisyon ng anak ay babalik na, yun naman ang nagbibigay ng saya sa kanya. Dahil mismo na desisyon, freedom, kalayaan mismo yung anak na bumalik. Ganon din sa pagmamahal, di ba? Kung yung mahal mo, si Ma'am Repel, nung kusang nagdesisyon na mahalin ka, abay, isang katuwaan yan. Pag kayo tinutukan lang ng balisong, delikado. Delikado. Wala kang saya doon. So, ang kasiyahan ng Panginoon Diyos, kapatid ko,
na ibalik natin ang ating sarili at magpasakop tayo sa Kanya dahil nagdesisyon tayong bumalik na may pagmamahal sapagkat naramdaman natin ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Alright. So pupunta na tayo sa pangalawang punto dahil sumunod na tayo sa panahon. Ang pangalawang punto ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Lito. Ibig sabihin nito ay isang R, receive God's grace, yung pagtanggap ng biyaya ng Panginoong Ama. Pastor. Itong ating pangalawang punto ay talagang konektado dun sa unang punto. Ihilalarawan na yung kanyang pagbabalik nung alibughang anak, nung siya'y tanggapin ng kanyang ama, ay ipinapakita naman na kanyang tinanggap ang biyaya ng ama na siya'y hindi itinuring na iba, kundi walang pagbabago ang turing sa kanya. Ngayon, dito sa ating usapin na ito na receive God's grace, siguro atin munang simpleng i-define para ating maunawaan yung biyaya. Basahin natin ng ilang talata, Pastor. Una nating basahin ay yung lamentation o panaghoy sa chapter 3 at ating basahin yung 22 at saka 23. Ano ba ang pagkakasaad sa talatang iyan? 3:22 at 23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Yun ang kanyang ipinaranas sa kanyang anak. Ibig sabihin, lumalabas na ang biyaya na tinanggap ng anak ay katulad ng covenant of love. Hindi nagbago, hindi nabawasan, na sa paglipas ng panahon ay naruroon at walang pagmamaliw. Napakainam. Kaya ibig sabihin, yun yung biyaya, covenant of love. Pangalawa, basahin naman natin yung 2 Timothy 1:9. Tingnan naman natin kung ano ang binabanggit dyan ni San Pablo. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Napakaganda. Lumalabas naman dito na itong biyaya ay undeserved favor. Na yung anak, ano pa ba namang pabor ang dapat meron siya? Hindi na dapat yan. Ay kinuha ng lahat eh. Wala na siyang inheritance right. Wala nang inheritance. Ayan. Pero yung undeserved favor ay naruroon. Actually, kung ating titingnan itong mga pangyayaring ito, binabalikan ko yung kasaysayan. Di ba ang sabi ng Panginoon, pag kayo'y kumain, walang pagsalang, kayo'y mamamatay. Ay nung kumain, bakit hindi namatay? Lalabas pa yatang sinungaling ang Diyos. Pero hindi. Ang ibig sabihin nun ay sapagkat andun yung tipan ng pagmamahal at andun yung tinatawag nating undeserved favor. At para maging kumpleto, basahin naman natin yung Ephesians 1:13 para ating maunawaan na ang grace ay undeserved favor, covenant of love, at ano kaya yung pangatlo? Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Napakainam. Wow. So lumalabas dito para maging kumpleto yung ating definition ng grace. Grace is a covenant of love. It is an undeserved favor. At para ito'y maging katanggap-tanggap sa tao at ating maunawaan, naroon yung banal na espiritu para ating maunawaan at dumating yung punto na tayo'y matauhan kagaya ng anak. Kasi kung walang espiritu na gumagabay sa atin, walang Holy Spirit, hindi tayo matatauhan. Na ako pala'y hindi karapat-dapat, ako pala'y wala ng saysay, ako pala'y hopeless, ako pala'y helpless. Pero dahilan dun sa Holy Spirit, tayo tinatatakan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya sabi dito, itong kaligtasan na iniaalay sa atin sa biyaya ng Panginoon ay may paraan para tanggapin. Kasi yung isang bagay, naalala ko yung klase ko minsan, humugot ako ng 100 pesos. Sa aking wallet. Sabi ko, sinong naniniwala na itong 100 peso bill ay aking ibibigay sa sino mang taong naniniwala na tatayo at kukunin ang 100 pesos?
100 pesos, yung bill. Oo. Alanganin. Maya-maya may tumayo. Dinampot. Nung matapos ang klase, ibinabalik. Sabi ko, hindi, sa'yo na yan. Ay, nung pangalawang meeting namin, sabi ko, 1,000 na yung aking kinuha. 1,000 na. Tayuan ka agad. Tayuan ka agad. Pero ang punto'y ganito. Yung 1,000 na ibibigay sa iyo, yan man ay ipagduldulan sa iyong mukha. Kung hindi mo yan tatanggapin, wala yang saysay. Hindi mo kunin. Hindi mo kukunin. Ngayon, itong ini-offer sa atin na pagtanggap ng Ama at pagliligtas, may paraan para tanggapin. At ang paraan, ang sabi sa atin dito ay yung pananampalataya. Ano naman yung pananampalataya? Para ating simpleng i-define ng pananampalataya, ang pananampalataya po, mga minamahal kong kamag-aaral ng Biblia, ay hindi lang basta paniniwala na tayo tatanggapin at tayo mahal ng Diyos at sino man tayo kanyang ililigtas. Hindi ganon. Kundi ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito'y pagtitiwala at tuluyang pagsusuko ng buhay sa Diyos para ibigay ang kontrol sa Kanya. Ngayon, pag ito'y ating ginawa, anong mangyayari sa mga taong tumanggap ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Basahin natin ang Romans 8:1 para ating maunawaan. Anong sabi po dyan? Ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Tinanggap mo. Ha? Naniwala ka, nagtiwala ka, ibinigay mo ang iyong buhay. Anong kasunod? Wala nang natitirang hatol. Ano pa? Pag atin namang binasa ang Ephesians 5:25-27, tingnan naman natin kung ano pa ang mangyayari sa mga tao o sa atin pagka ating tinanggap itong biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan naman natin. 25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang malulahating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Tingnan natin, napakainam. Kaya na'y binanggit ni Pastor Salo, yung tayo'y maging kalugod-lugod. Tama magiging kalugod-lugod tayo sa Ama sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang pamamagitan at ng kanyang ginawa. At dahil doon, yung atin palang pagtanggap sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging daan para tayo daw ay pakabanalin, tayo'y linisin, at maipresenta na walang bahid dahilan sa kanyang pamamagitan sa Ama. Maiharap. So napakaganda ng resulta. At katapusan, ang sabi dito, hindi lang yon sa ating side o sa side ng tao, sa part ng tao, pag ating tinanggap yung biyayang ito. Basahin naman natin ang 1 Peter 2:5. Ano pa ang mangyayari sa atin? Ayan, ang sabi dito, ano kaya ang ating makikita? 1 Peter 2:5. Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Nakita natin yung maliwanag na proseso. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang part. Ang ating part ay mag-response, yun na yung consent sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ang maraming ating tinanggap ang mga advantages na kinakailangan. At ang resulta pa nitong pinakamainam, hahantong talaga ang buhay ng tao na magiging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat siya'y sabi ng ating pag-aaral, believers offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So yun ang resulta na mangyayari sa atin. Kaya napakainam na itong biyayang ito ng Diyos ay ating tanggapin. Dito tayo magkakaroon ng kaligtasan, dito tayo mananatili sa kaligtasan, at dito natin mararanasan ang tunay na karanasan ng taong nanumbalik sa Diyos kagaya ng alibughang anak. Pastor?
Napakaganda nito. Kapag ito'y tanggapin mo talaga itong biyaya ng Diyos na iniaalok sa iyo, yan na rin ay patuloy na magbabago sa iyo. Dahil una nanampalataya ka, natanggapin mo ito. Na yung pagpananampalataya ay hindi lang pala ito'y talagang maniniwala lang, kundi yung pagpapasakop. So, ibig sabihin, kung nagpapasakop ka na dahil tinanggap mo ang kanyang biyaya, dahil nagmamahal siya, babaguhin ka na ng unti-unti na makikita na sa iyo yung bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Napakaganda ito. So, ang biyaya ng Panginoon Diyos, kapatid, yan ay nagbago sa ating buhay. Pero ang biyaya nito ay undeserving. Pag sinabing undeserving, Hindi ka karapat-dapat wala doon. kang karapatan on whatsoever. Oo. Kagaya nitong anak, kinuha niya na lahat eh. Oo. So in the law of succession, dahil kinuha na yung kanyang share, wala na talaga siyang share. Mm. Wala na siyang, Bagay. although baga siya ay anak, wala na siyang legal right. Dahil nga nahulog na sa kasalanan, wala na tayong karapatan talaga. Mm. Kaya undeserved. Pero hindi lang yan undeserved, kundi nagsusustain din siya. Kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu na isusustain ka rin. Kaya napakalaking kawalan talaga, Pastor Ray, Pastor Lito. Yung mga turo ng ibang mga kaibigan natin na aalisin yung banal na Espiritu. Mm. Dahil Sino? may biyaya ka na nga eh, kaya ligtas ka na. Sino naman ang Ligtas tayo magpaalala ng sa iyo? Sino ang magsusustain kung wala ang banal na Espiritu? Wala na. Di pa paano ka makukonvict? Paano ka palalahanan? Paano ka isusustain? Yun ang trabaho ng banal na Espiritu eh. Kaya nga sinugo para siyang maging kasama natin. Kaya nga another comforter eh. Pag sinabing another, iba talaga yan. Oo. Hindi yan si Kristo pa rin. Another comforter in my name. Kung aalisin mo, ay di wala na. Kompleto naman yan. Nung panahon ng baptism, nandun yung tatlo. Pagka inalis mo, kulang na. Kulang ang karanasan pag wala ang banal na Espiritu. Maganda yung kwento niya. Sinabi niya na yung malibughang anak na nung naalipungatan siya. Natauhan. Nung natauhan siya. At naalala niya yung mga kabutihan ng kanyang ama, yung pag-ibig ng kanyang ama. Naalala niya na lahat. Sino nagpaalala doon? Banal na Espiritu. Yes. Hindi yun sa kanya yun. Hindi. Kasi nga, ang isang role ng banal na Espiritu, siya ang magpaalala. Anong pinapaalala ng banal na Espiritu? Yung mga ginawa ni Kristo nung narito pa siya sa lupa. Tama yun. Kasi nga, siya ang nagbibigay sa atin ng memory. Nagpaalaala. Kung alisin mo ang banal na Espiritu, di wala nang magpaalaala sa iyo. Ang matira na lang sa iyo ay laging mag-alala. Kasi wala nang nagpaalaala sa iyo eh. Ay, yung pating nalayo, hindi na makakabalik. Hindi na. Talagang doon na siya talaga sa lusak ng kasalanan. Kasi nga, hindi mo nire-response ang pagkukonvict ng Holy Spirit. Pero isang maganda dyan, na yung anak nga, Pastor, yung response natin na nampalataya at tinanggap, ang focus ay hindi yung benefits, kundi yung anak, na-appreciate niya kasi yung pag-ibig ng ama. Yung pag-ibig. Hindi yung dahil maraming pagkain, dahil may robe siya, dahil may shoes siya. Hindi yun. Kundi, na-appreciate niya yung pag-provide ng ama. Anong sabi niya? Sa amin, pati yung napakababang servant, kumpleto. Dahil ganun, magmahal ang ama. Kaya rin, pag nag-response tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi yung ang focus lang kasi natin yung benefits. Marami kasi lagi natin marinig. Bakit ka ba naglilingkod sa Diyos? Aba, gustong maligtas. At may buhay na walang At may buhay na walang hanggang. Mali yun. Benefits ang focus mo. Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Kasi nga, mahal mo siya. Na-realize Ang benefits at masaya ka. Dahil mahal mo eh. Pag nagmahal, masaya eh. Wala At tingnan mo yung mga in love. Ay talagang kahit buong araw, walang kain-kain, masaya pa rin sila. Kaya nga mga taga-subaybay, ang pinaka-number one motivation natin, dahil mahal tayo ng Diyos, mahal din natin siya. Ang benefits, automatic na lang yan. Bonus. Buhay na walang hanggang, bonus na lang Bonus na yan. lang. Yung mansion sa langit, bonus na lang yan. Pag ikaw ba naman, papakasalan ka dahil gusto lang yung iyong lupa,
Pastor Lito, kasi ang laki ng lupa mo sa Mindoro. Tapos pakasalan ka kasi sabi, may lupa yan, may beach yan, maraming ari-arian. Masaya ka ba? Wala. Hindi magandang motivation. Aba, ibig ka lang sa Diyos dahil gusto mo lang ng Buhay na walang hanggan. Yun At yung mapunta sa langit. Yun yung nangyari doon sa rich young ruler. Gusto niya lang buhay na walang hanggan. Hindi ngayon eh. Automatic na yung maibibigay sa iyo kapag minahal mo ang Panginoon. Ganon din yung pagsasauli ng ikapo. Ganon din yun. Nagsasauli o kaya nagbibigay ng handog dahil alam niya na Bibiyayaan siya. Nabibiyayaan siya ng marami. Yun. Bakit ka nag-o-offer? Bakit ka nagbibigay ng ikapo mo? Dahil mahal mo ang Diyos. Oo. Wala nang ibang motivation na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano lang? Because He loves us, He also requires a response out of love. Any response not out of love is not pleasing to the Lord. So, hindi siya tumutupad, hindi rin siya nagbibigay ng ikapo at handog para gusto niyang maligtas. At mabiyayaan. Kundi nagbibigay siya dahil ligtas na siya at mahal niya ang Diyos at nararamdaman niya yung saya ng pakikipagtipan at relasyon sa ating Panginoon Diyos. Pero isipin natin yung saya mo doon. Pero isipin natin yun palang isang katulad ko. Si San Pablo naman ang kanyang pagpakala sa kanyang sarili, ako ang leader ng mga makasalanan. Ay pwede palang sa pahamagitan ng ating pagbalik sa Diyos, ang Diyos ay magkaroon ng kaligayahan. Di ba yung kwento, nag-end yung kwento, may kagalakan sa langit. Isa pa lang, pagdiriwang. Pero maliwanag din na hindi dahilan sa atin yung ating pagbalik, kundi dahilan sa ginawa ng Diyos ang paraan para tayo bumalik, tayo nag-respond, tayo nag-consent, naniwala tayo, nagtiwala tayo, nanampalataya tayo, at isinuko natin ang ating buhay sa Diyos. Sa pahamagitan nito, makikita natin kung ano yung sabi sa atin nung ating parabola ng alibughang anak. Purihin ang Panginoon Diyos, kapatid, kaibigan, sapagkat tunay na mahal tayo ng Diyos. Wala na tayong may kukubli dyan. Kung mahal tayo ng Diyos, huwag na tayong lilipat kung saan-saan o nagdududa. Huwag na tayong gagawa ng pansarili na natin, kundi patuloy tayong magtiwala at magbigay ng saya sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Pangatlo na tayo dahil malapit na tayong matapos. At ang pangatlo ay papaliwanag sa atin ni Pastor Salo, ang isang R na huli. Reflect God's character. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Continuation ito, Pastor, nung pangalawang punto. Ang sabi dito, reflects God's character. Pag sinabing reflection, hindi original. Reflection lang. Ibig sabihin, wala tayong original dito except sa kasalanan natin. Yun lang yung original natin. Ang mga mabuting gawa ay hindi ito atin. Ipapaliwanag natin mamaya. Pero basahin muna natin yung ating sa ulong yung memory verse natin. Basahin muna natin. Ano ba ang role na piniplay dito ng ating Panginoon? 3:17 ng si Phineas. Anong sabi dyan, Pastor? Ang Panginoon mong Diyos ay sa gitna mo. Isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Okay. Siya ay magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya ay tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Ay, emphasize ko yung dalawang punto dyan. Una, yung tahimik siya sa kanyang pag-ibig. Ano bang ibig sabihin yan? Nung umalis ang anak, bagaman mahal siya ng ama, pero hindi siya pinigilan. Tahimik lang siya. Kaya nagalak yung ama, unang punto, nagalak siya. Pangalawa na lang yung nandyan yung anak, yung physical presence. Ang unang reason bakit siya nagalak, dahil bumalik ang anak na hindi niya pinilit. Freedom. Kaya dito, tahimik lang ang pag-ibig niya, hindi siya nang pipilit. Natutuwa siya kasi bumalik siya ng kusa. Pangalawa, nandyan yung kanyang presence. Kaya dito, ang ating Panginoon, siya ay mandirigma, nagtubo sa atin. Pero tahimik lang siya. Ibig sabihin, hindi kailanman mamimilit ang ating Panginoon Hesus. Ang banal na espiritu ay nag-iimbita lang, pero hindi siya namimilit. So ano naman ang attitude ng ating Panginoon Hesus?
kung ang isang tao ay kusang bumabalik at may pananiwala sa kanya, at ano naman ang kanyang attitude sa mga tao walang paniniwala sa kanya, ay in-explain niya ng mabuti ni Haring Solomon sa 15:8 hanggang 9 ng Proverbio. Basahin daw natin, Pastor. Ang handog ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Ay pag masama ka, kahit handog mo, kasuklam-suklam. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Okay? Ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. Pagka hindi ka pala sumusunod sa Panginoon, kahit napakagandang handog mo, kagaya ng handog ni Cain, pero sa Panginoon ay kasuklam-suklam yun. Kasi nga hindi yun ang kanyang hinihingi. Oo. Hindi yung kanyang hinihingi eh. Ngayon, pag in-apply naman natin yan sa ating sarili, ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Puntahan natin, Colosas 1:10. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. I-emphasize natin yung konti pa, Pastor, kasi dito medyo naguguluhan ng marami. Tama. Pakibasa mo yung bandang huli. Namumunga ng gawang Mabubuti. Ay, sabi na iba, ay yun na nga eh. Kailangan nating gumawa ng mabuti. Kasi nga, namumunga tayo ng gawang mabuti. Tama. Pero mga taga-subaybay, himayin natin ha, pag tayo'y gumawa at gumagawa tayo ng mabuti, kanino ba talagang bunga ito? Sa atin or sa Diyos? Yung pangatlo, reflect Refleksyon ang sabi. Meron bang mababasa sa banal na kasulatan na yung gawa natin na mabuti ay hindi talaga yan atin? Basahin natin. Galatia 5:22 at 23. Ano ang tawag dyan? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsitsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang ibig sabihin yan, hindi na applicable ang kautusan kung ganyan ka na. So ito yung mga mabuting gawa na makikita sa buhay ng tao, pero hindi ito tinatawag ng bunga ng gawa ng tao. Bunga mo. Hindi ito bunga mo? Ano ang sabi? Bunga ng banal na Espiritu. Kaya kailanman mga taga-subaybay, wala tayong original except sa ating kasalanan. Ang bunga na ito, na kabutihang ginagawa natin, hindi yan bunga ko or bunga mo, kundi ang tawag dyan, bunga ng banal na Espiritu. Ano lang ang participation ng tao? Ang participation lang ng tao ay magbigay ng consent. Desisyon. Ngayon, magbigay ng desisyon para sa ating mga kaanib, sa ating iglesia. Merong magandang paliwanag makita niyo sa page 37 ng ating lesson, si Ellen White, sa book na Desire of Ages, page 668. Ito ang kanyang paliwanag. All true obedience comes from the heart. It was heart work with Christ. And if we consent, pag nagdesisyon tayo, yun. And if we consent, He will so identify Himself, our thoughts and aims, so blend our hearts and minds into conformity of His will, and in obeying Him, we shall be but carrying our own impulses. Emphasize ko lang to ng konti, Pastor. Ang ating participation lang talaga is to give consent or to deny the Holy Spirit. Yun lang participation natin. Pag binigyan natin ng consent, gagawa ang banal na Espiritu sa atin at sa pamagitan natin. Magbubunga ng mabuting gawa, pero hindi natin yan gawa. Ang tawag dyan, bunga ng banal na Espiritu. Pagka hindi naman tayo nag-consent,
Ang sabi ni Pablo sa Galacia pa rin, 5, sa sunod na mga talata, 24 hanggang 26, ang tawag naman dyan yung sinful nature naman ang maghahari dyan. Ngayon, papaano natin maipapahayag ang ating pagmamahal na mapakita natin ang bunga ng banal na espiritu? Ay punta tayo, Juan 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmamahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sabi ni Kristo, bago ito, pero hindi talaga yan bago, luma na yan. Bago para sa mga alagad, kasi nga, bago pa nila, ito yung bagong concept, pero mula pat sa Paul, ang talagang utos ng Diyos ay pag-ibig na. So sabi ng ating Panginoon Diyos, ay kayong mga alagad, ganito, pag nagmahalan kayo sa isa't isa, makilala ng mga tao na kayo aking mga alagad. Bakit? Nagmahalan kayo sa isa't isa eh. Anong basis daw? Dahil minahal kayo ng Diyos. Dahil minahal ko kayo. Yun yung foundation. Yun yung basis. Kaya, tayo sa pangatlong punto, reflect God's character. Yung mga mabuting gawa ay hindi yan original sa atin, sa banal na espiritu yan. Yung capacity to do good works, hindi yan original sa atin, sa banal na espiritu yan. Yung capacity to love and everything good is not original sa atin. Ito ay sa Diyos. Ano lang sa atin? Nagre-reflect lang tayo. Ano lang ang meron tayong original? Kasalanan lang. At binigyan tayo ng capacity to give consent or to deny the consent. Maraming salamat. Napakaganda ang paliwanag ng bawat isa. Tatlong punto na ito, kaibigan at kapatid. Patapos na tayo sa ating pag-aaral ng leksyon. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Ang bunga ng banal na espiritu ay hindi sa iyo, kundi bunga ng banal na espiritu na mangyayari sa ating buhay. Kaya pag tayo'y umibig ng maayos, tapat, at mayroon tayong pagtsitsaga, pagmamahalan ng bawat isa, naglilingkod na may kasiyahan, ay makikita sa atin ang bunga ng banal na espiritu. Hindi natin ito pinagyayabang, kundi para sa Panginoon Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Pastor Salo, Pastor Lito. Sa tatlong puntong ito ay respond to God's love, receive God's grace, at saka reflect God's character. Makikita nawa ito sa bawat isa sa atin at magbigay kaluguran ayon sa ating title ng ating leksyon sa ating Panginoon Diyos. So kaya sa ating pagtatapos ay makakarinig tayo ng isang awitin, at pagkatapos nito ay pakinggan natin si Pastor Salo sa kanyang panalangin. Kaibigan. Sa Diyos.
Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, basta't buksan mo lang ang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahit narang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Pastor? Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na kami inyong pinaalalahanan, na kami ay inyong inibig at mag-response kami sa inyo sa pamagitan din ng pag-ibig. Maraming salamat na kahit pa man nahulog kami sa kasalanan, ang inyong pag-ibig sa amin ay hindi pa rin nagbago. At pag bumalik kami sa inyo, kayo ay natutuwa. At hindi lang natutuwa, kami inyong tulungan na masustain sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya aming nilalapit ang aming sarili. Sa panahon na kami nanghihina at nanlulupaypay, nawa ang katotohanan na yung pag-ibig at kadakilaan ay magbigay sa amin ng encouragement at courage na lumapit sa inyo kagaya ng alibughang anak, sapagkat ang inyong pag-ibig ay kailanman ay hindi magbabago. Yes, Lord. Ngunit aming tandaan ng ang aming opportunity na lumapit ay hindi ito habang buhay na walang katapusan. Ito'y may katapusan. Kaya tulungan kami bago magtapos ang aming buhay ay muling magpasakop sa inyo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ito pong lahat ang dalangin sa pangalang Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa Hope Channel North Philippines. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig ng AWR. Purihin ng Panginoon Diyos, pagpapalain ng bawat isa sa inyo. Mahal ka ng Diyos sapagkat patuloy kang nananampalataya at lahat ng bawat isa sa atin ay minamahal niya. Ito'y inyong lingkod, Oras ng Pag-aaral, North Philippines.